kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Boom! Oh, puking ina nyo. Oh, tang ina, nasaktan kayo, no? Nasaktan. Ang dami nasaktan dito, promise. Mamaya, pahihiyaano ko sa inyo. But everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. Diba? Binastos nila si Libiste. Diba? Ginago nila. Diba? Issue na bayan! Ating pagsapan! What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue na bayan! Ating pagsapan! Di kami natatakot sa katotohanan. Isa maganda umaga, hapon o gabi! Ay! Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Oh, what's up mga kayon? Pasok na mga sukay, nagbabalik ang Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatya, truth ang hanap. Mayo, Asaya de Sais. Araw ng Miyerkules pala today. Baklaran Day sa Pilipinas. Pagka Friday, Quiapo Day. Para sa mga Katoliko. Pasok na mga sukay, may kalab shoutout sa lahat ng mga viewers natin dyan. Nagbabalik na po Joe Malone TV. Tuloy-tuloy na po ulit tayo. Ang dalawa na po ang magiging upload natin alas 10 ng umaga, 10:30 at alas 6. Yan ang magiging upload natin. Abangan nyo. Marami tayong pag-uusapan dito, ha? Let's go, mga pamangkin at mga kayon. Hop! Mga kayon, mega love shoutout po sa lahat ng viewers natin dyan. Kung saan man kayong lupalop naroon. Maraming salamat sa pagtangkilik, pagtutok at pagkikinig sa Joe Malone TV. Paki-double check na lang kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Dahil dito, pinag-uusapan natin yung mga issue na hindi natin alam kung mabibigyan pa ng karampatang aksyon sa gobyerno na to, Diyos ko. OFW, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Maraming salamat sa pagtangkilik. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Mga viewers ko dito sa Pilipinas, OFW, kung saan man kayo lupalop, game tayo. Puta, isin natin to. Andi dito na Wala na tayong choice Sa description box, mga kayon, paki-prioritize yung mga backup channel natin. Nandiyan dyan po yung pagka-food vlog ang gusto nyo, Tito ng Ina mo, Tito Joe, food vlog, yung mga anli-anli, yung mga pagkain kung saan sulok ng Pilipinas. Para sa mga podcast not related sa politics, dahil podcast na to yung Kwento Terong Tito. Yung Kwento Terong Tito, podcast yun na anything under the sun. Paki-subscribe na lang din, ha? Maraming salamat. Mga backup channel natin yan, mahirap na. Pero ito talaga ang priority natin dahil ito yung nauna. Okay, dating Joe Malone Work Travel, ngayon Joe Malone TV. Umpisahan na natin sa camera. Kasi mahaba-haba ito Kasi may full video tayo dyan. Pwede nyo panoorin yung full video. Pero ito kasi gusto ko reactionin Talagang kasi pinagtulungan nila dito sa Libiste Pero talagang si Lian Libiste naman talagang malaki ang bayag Bata, idealist. Ramdam ko yung pagiging idealist niya Ramdam ko yung hindi siya papatalo hanggat hindi niya nasasabi yung mga gusto niya sabihin. At ramdam ko yung advocacy niya na talagang bawasan yung corruption. Yan ang sinabi niya di ba? Ang advocacy niya, ang talagang focus niya talagang mawala yung corruption. Tama naman Kasi mayaman ng Pilipinas. Minerals, may bundok tayo, may dagat tayo, may angkin kagandahan tayo. Dinadayo nga tayo rito ng banyaga Yung mga, tinan mo Hindi ko naman sinasabing walang kwenta. Yung sa food vlog ko, si Kuya Kurt. Ito minsan masakit din di ba? Si Kuya Kurt, magpo-food vlog dito, kakain lang. Pero ang daming views, million views.
Samantalang tayo, kapwa Pilipino, kasama na kasi rito yung crab mentality. Talaga di ba? Pag ako, food vlog, minsan nakakatawa pa ako. Sa bagay, nakakatawa pa ako pero onti views. Sa bagay kasi, si YouTube naman kasi, kung sino yung sikat, parang vlogger din yan Kung sino yung sikat, yun yung ire-recommenda niya. Pagka hindi ka sikat, medyo, set aside ka muna. Di ba? Pakipuntahan nyo yung tito ng ina mo, Tito Jom, yung food vlog natin, then manood kayo, then baka sakaling interesado kayo sa content na ganon, paki-subscribe at paki-antabayanan na rin. MWF po ang upload natin dyan. Alright? Okay, naipasok din. Ayun ang ginawa nila Pinulata nila si Leviste, pero hindi nila alam yung tao, si Kong Leviste, malaki yung bayag. Di ba? Kasi nagbigay siya ng nag-post kasi siya. Si backup lang, backstory lang. Nag-post kasi si Lian about doon sa parang sa table na kumakain sila na kasama niya si Ralph Recto at sinabi niya na may ibubunyag siya. So nag-comment si Ralph Recto ron, si ES. Ang sinabi niya, this man is crazy. So eto, gusto niyang mag-comment na hindi siya baliw at lalong hindi siya magnanakaw. Panoorin natin bigyan natin reaction. Game. Pleasure of the Honorable Leviste. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Boom! Puking ina nyo. Tangina, nasaktan kayo, no? Nasaktan. Ang dami nasaktan dito, promise. Mamaya, pahihiyaano ko sa inyo. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyak ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mangbabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahat ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon Yan. ng Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Grabe, no? Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Kong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V-Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting,
nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash Uy. para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni P. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ipinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Go Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. Yes, O pwedeng tama. magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na magpartner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa pilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Grabe Secretary to. Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, pinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging kontraktor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Yes. Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Cong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din.
At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments, at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng 2 kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa Ombudsman. Yan. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bukis o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din na po sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Yes. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola para sa mga Recto. Maraming salamat po. Namuhunan yun, Just like to syempre. make a manifestation Diba? to set the Namuhunan yun. Puta, wala, nagagawa na naman tayong bata na itong mga to eh, no? Nakita nyo? Syempre yung allegation ni Leviste, syempre hindi naman proven, di ba? Pero hindi naman yan inimbento lang eh. Kumbaga, kung saan man gagaling yung mga salita, may ebidensya yung bata eh, may resibo. Idealistic to eh. Puta, talagang matapang yung mga ganyang idealist. Yung talagang maraming gustong patunayan. Diretso ang tingin sa kanyang political will. Pero yung mga sinasabihan niya, mga veterano na eh. Hindi gets niyo ako mga kayon. Alam na natin yung ganyan. Di ba? Pagka medyo laking lansangan ka, laking kalye ka, o let's say expose ka sa mga ganyang klase, puta, alam na natin yan. O, yung problema kasi sa Pilipinas, kailangan may ebidensya. Kailangan iimbestigahan. Kailangan may due process. Ang haba niyan. Ang tagal niyan. Matatapos na yung termino mo, pero hindi pa natatapos yung investigahan na yan. Hindi mo tuloy malaman kung talagang matagal ba ang proseso ng batas sa Pilipinas o talagang dinedelay lang nila. Anong sabi? Justice delay, justice deny. O, ay sa kanila galing yan, hindi naman sa akin yan. Di ba? Sa kanila din na-coin yung mga kasabihan na yan. May pattern eh. Di ba? Yung sinasabi ni Kong Leviste, kita mo, puta, napaka-powerful nun. ES yung asawa mo, tapos ikaw sa Batangas. Ay, ito. Di ba? O, syempre may magtatanggol. Etong Ryan Recto. Ito, anak to ni Ralph Recto at saka ni Vilma. O, pakinggan ninyo ha. record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat na mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional
as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Yan. Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanumalyang transaksyon. Siyempre, matik. Pagtatanggol mo eh. Ikaw anak ka eh. Di ba? Matik yan, di ba? Fake news po yan, Mr. Speaker. Fake news, This ha? representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. Papalabasin nila dyan na si Kong Leviste yung sinungaling eh. Pagtutulungan nila dyan eh. In fact, para nakakabastos pa nga yan eh. Di ba? Para nakakabastos siya. Para kasing ano eh. Parang tama yung sinabi ni Kiko Barsaga eh na Crocodile Farm. Parang sila magkakampi. Tapos pagka ikaw medyo taliwas ka doon, medyo bumabatikos ka, pagtutulungan ka nila. Di naman si Kiko, pangalawang beses na nasuspindi. Plano na nga pa-i-expel eh. Plano nga tanggalin si Kiko eh, di ba? Kasi talagang pagka ikaw, ganoon din naman sa amin eh. Sa amin, sa political vlogger. Pagka medyo against ka sa administrasyon at medyo may bearing ka at sikat ka, eh, talagang papatahimikin ka. I-intimidate ka. Unfortunately. Di ba? In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Ay, nanay mo eh. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of that, pagdebatehan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Grabe. Just for clarification, the point of order is to delete from the records. Yes, to strike off from the record the allegation that other regions outside of Calabarzon are actually spending more than areas within Calabarzon. I think that is not based on fact. That is not based on truth. It should be stricken out of the record. Di ba? Pinagtutulungan nila si Leviste dyan eh. Kaya humirit na to si Garin at saka to si Ridon. That is the first point of order. Majority Mr. Leader, Speaker. please respond to the point of order. Move to strike out, Mr. Chair. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move to strike out the comments made earlier. Is there by any objection to the Honorable motion? Chair here stands and motion is carried. Second point of order, Mr. Speaker. The speech by the good congressman from Batangas doesn't appear to be a speech relating to personal and collective privilege. It has branched out to matters that are outside of it. So I think even this particular speech in its entirety should be stricken off the record, Mr. Speaker. Nagigets nyo? So parang ang pinapalabas nila, out of topic yung sinasabi ni Kong Leviste. Eh ayaw nyo bigyan ng pagkakataon si Kong Leviste para makapagsalita eh. Kaya yan na lang yung sinasabi niya. Even nagsalita din doon sa previous na video natin, nagsalita din si JJ Suarez, si Dilima, nasaktan kasi parang sinabi nasaktan si Dilima na parang general ni Kong Leviste na may vote buying sa Kongreso sa Kamara kaya nasaktan yung mga dapat masaktan, di ba? Unang magre-react talaga diyan yung mga unang masasaktan di ba? Yung mga guilty, yan ang parang unang magre-react diyan Kaya tingnan mo, ang dami nilang binatikos nila si Leviste na may to the point na parang binastos pa nila si Kong, pero yung bata nakatindig pa din, napagtutulungan, pero sayang nga di ba? Ayaw nyo kasi bigyan ng pagkakataon makapagsalita Talagang pagka-oppose ka sa administrasyon, medyo may kalalagyan ka Majority Leader, there's another point of order. Mr. Speaker, I move to strike out the... Mr. Speaker, I object. Yan. There was a motion, duly objected.
we now put the motion into a vote to strike out entirely the privileged speech of the Personal and collective. personal and collective privilege of the Honorable Leviste. All those in favor, please say aye. Oh, All dami those oh. against, please say nay. Nay. The ayes have it. Said the motion is now approved. Sorry, I object. I Mr. think there were a lot of nays as well. Can we have a roll call vote? Mr. Speaker, I move to suspend session. Session suspended. Wala, nag-rule na. Oh. Nabang ko na yun. Hmm. Kanina po ay narinig natin 'Di ba? Nag-uusap-usap pa eh. Hindi na naka-open pa yung mic. Eh, tingnan nyo, bigla suspend. At talagang dinelay ko eh, kasi may mga boses pa naririnig na out of na hindi nila alam, nakabukas pa yung mga mic nila. 'Di ba? Binastos nila si Leviste eh. 'Di ba? Ginago nila. 'Di ba? Ginago nila yung bata, pinagtulutulungan nila. O, sinusabay suspende. O, 'di ba? Eh, wala na nagawa, suspende na kaagad eh, 'di ba? ang motion ni Honorable Terry Ridon moving that the speech of the Honorable Leviste be stricken out of the records because it's not a matter of personal and collective privilege. May I appeal to the Honorable Terry Ridon that this motion be instead amended to a motion to delete the statements made by the Honorable Leviste attributing to statements not being backed up by evidence. Specifically, the statements alleging that the campaign of Governor Recto Mr. Speaker. and other members of Mr. the party were financed by another party list congressman, and all other allegations that cannot be backed up by documents and evidence. Mr. Speaker. Is there any objection? Mr. Speaker, may I give a response before a vote is made Is on there that? any objection? I There object. was a motion. I Is there object. any objection? I object. The chair hears none. I object. Objection. Let's Because put it Congressman into a vote. Garjola gave money to All leaders those by in district favor for Vilma and the Lucky. motion of the Honorable Garif, please say aye. Politicians in Batangas can test- Aye! All those against, O, 'di ba? Binastos. Objection. motion is now carried. Oh. Honorable Majority Leader. May I proceed with my interpellation, Mr. Speaker? Objection, Mr. Speaker. Majority Leader. Majority Leader. Lisandro. Privilege speech po yan. Bakit kailangan i-attach yung ebidensya agad? Adios. Majority Leader. Mr. Speaker, session suspended. Session suspended. Nakagulo sila. 'Di ba? Tignan nyo kung paano bastusin si Leviste. Pinagtulutulungan, 'di ba? Yan. Representative Garin, Yan, isa sa mga napikon yan. the deletion or striking out of those portions or parts of the privileged speech without basis. I am very interested as to exactly are those, specifically, because during the break, during the suspension, this representation approached Representative Leviste, and I was asking him about his claim, the general claim, that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections, including the last elections of 2025. And I remember Representative Leviste saying that he is willing to withdraw that particular portion. So may we ask Representative Leviste, in fact, that is the case, that he has withdrawn, that he is withdrawing that portion because it has no basis, it has no evidence, it's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody here in this hall. Tumatango-tango pa si Goma, 'di ba? Can we have the answer, please? Because that is a Request the parliamentary Majority Leader inquiry. Yes. to respond. Mr. Speaker, while we appreciate the sentiments of the Honorable Laila de Lima, I believe part of what she was espousing with regards to the contents of the speech was already part of the motion that be stricken off. Was already part of the motion in which parts of the speech be stricken off in which there was no basis, fact, or evidence.
I understand, Mr. Speaker and Mr. Majority Leader, but we would want it from the mouth himself of Representative Leviste about that withdrawal. Majority Leader. Mr. It's Speaker, not just striking out, it's in fact withdrawal on his part. that being the case, Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Luisa. Thank you, The Mr. Honorable Speaker. Levista is now recognized. First, I would like to clarify that I meant that there are some, but not all. And there are many members of Congress Yes. who do not violate election laws. So please do not consider that I said that all. And I definitely withdraw that there are... Mr. Speaker, the request of this representation is that it's with respect to the withdrawal. No need for any explanation. Is he withdrawing? Yes, but I That think also portion of the for, speech. for the benefit of the Majority people who are Leader. listening, Mr. Ayaw Speaker, pagsalitain. I Majority Leader, believe that order. party lists Doesn't need Majority Leader. explanation. not by votes for the most part. And Mr. that, Speaker. there are many districts in this country where you also don't buy votes, but there are some that do. Majority Leader. Some, Yes, not all. Mr. Hindi nila matanggap no? Hindi nila matanggap na mismo na meron silang mga kasama na talamak din ang vote buying. O nag-react O hindi ko alam kung ba't nag-react. Kasi kung ako ang tatanungin, kung wala akong ginawang kasalanan, hindi ako magre-react. Ay bahala kayo dyan kung sino kayong mag-react. Diba? O hindi ko naman sinasabing kayo. Ang problema, sure, meron vote buying. Diba? Sigurado yan. O yung problema kasi sasabihin sa atin, anong ebidensya mo? Welcome sa Pilipinas. Nagigets nyo? Kahit anong sabihin natin, kahit na alam natin, aware tayo na merong vote buying. Ang tanong lang sa atin dyan, ang ibabalik lang, anong ebidensya mo? Asa ng ebidensya mo? O may present pa tayo ebidensya? Wala. Yun. Boom. Di ba? Wala ebidensya. Kahit na alam na natin. Kasi, alam yan ganyan sa Pilipinas. Anong gagawin natin? Sa Pilipinas, pagka nagsalita ka, kailangan may ebidensya ka lagi. Sa isang banda, tama. Di ba? Tama naman. Kailangan may ebidensya. Kahit ikaw naman pagbintangan Di ba? Maghahanap ka rin ng ebidensya. Di ba? Pero ang problema, minsan, obvious na yung mga dayaan. Obvious na yung mga may kasalanan. Pero, ang gusto nyo pa rin, ebidensya. So, nagagamit pa rin yung word na yon. Di ba? Ayun, it's more fun in the Philippines. Nag-react, pinagtulungan, binastos, di ba? Biglang nagsuspinde, ng session. Nag-iisa lang si Leviste dyan. Ang dami nyo, Nagsalita pa si JJ Suarez dyan sa buong video natin. Di ba? Hindi, ang punto lang natin dito, ito ang nangyayari sa Pilipinas. Corruption pa din. Kasakiman pa rin. Alam mo kung makukontento ka lang sa pera na hawak mo ngayon, na hindi mo alam na buhay ka bukas, hindi ka magnanakaw Di ba? Hindi ko maintindihan kung ano pa ang kailangan nilang pera. Gusto ba nila talaga? Alam mo, ang kawawa dito, hindi naman yung may pera Ang kawawa dito, hindi naman yung ang kawawa dito, yung ninakawan. Sabagay, mayaman o mahirap, ninakawan pa rin naman yun. Yun nga lang, mas direct affected yung mga mahihirap kasi wala nang pumapasok na pera sa kanila tapos nananakawan pa sila. So, it's parang willing victim ka nun. Diba? Sa Pilipinas, pagka ganun. Swerte mo, pagka may kaya ka, may pera ka, mayaman ka, kahit siguro, kahit papan. Apektado ka, pero hindi siguro, slight lang. Hindi gaya ng mga talagang mga nagtatrabaho ng patas, yung mga nagbabayad ng tax, tapos mababawasan. Ay, puta, wala na talaga. Wala na matitira. Hindi ko alam kung ano pang kailangan nilang pera sa mundo para hindi sila makontento na parang habulin pa nila, mangurakot pa sila. Hindi ba sila natutuwa na ma-distribute nila yung pera? Puta, pare-parehas naman tayong mamamatay. Ang hindi ko maintindihan, bakit gusto nyo pang maging sakim? Hindi na lang kayo magpakabayani na yung perang parang sa tao, yung pera na para sa project, ibigay nyo na. Mga kayon, ganyan po tayo sa Pilipinas. Unfortunately and sadly, kaya tandaan nyo, maging mapanuri kayo at maging matalino sa 2028 national election. 2026, halimaw yan. 2027, nagpipiling santo yan. Kasi 2028, botohan.
Matik, itaga nyo sa bato, ganyan ang mangyayari. Kahit puwet nyo, huhugasan nito mga to sa 2027, iboto nyo lang sila sa 2028. At yung mga perang ninakaw nila na ayaw nilang aminin, yan ang ipambabayad nila sa 2027 para pagdating ng 2028, pogi at maganda na sila sa paningin ninyo. Maraming salamat, Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.